Good day everybody. Kamusta po ang lahat? At I hope everybody's doing okay, doing fine. Kamusta kayo? So, yon siguro nakita niyo na yung isang upload ko, no? Ng short video. So, um, sobrang sobrang nangyari yung sobrang dami nangyari ng 10 days dun sa sa pagmomotor natin. So, ito na guys, para hindi masyadong mahaba at maging hindi kayo mabore at marami pa akong masabi o ma-share. Okay, so yan guys, yung bago nating ano ko ba masasabi? Bago nating alaga. Okay. So, siya si Wasabi. So, kakakuha lang natin sa kanya mga 10 days or less, basta mga ganon 10 days ago. So, nakuha lang natin siya ng second hand. So, okay naman. Okay naman siya. Nagpa-check tayo sa isang mechanic, no, sa dito sa EA Ninja, which is yung pinakamalapit sa lugar ko. So, okay naman. So, ang mga ang gusto ko i-share sa inyo guys, no? Starting from today's vlog up dun sa mga upcoming natin. Totally different to from yung scooter yung scooter gaming. Ito super bike gaming, super sport gaming. Totally different. So dun sa mga gusto matuto and magbigay ng of course ng mga options or mga suggestions, please feel free to comment on the comment section. Okay. So, una kong ginawa, so dumating siya, in-oil backpack. Ang nakakabit sa kanyang gulong, number one, titignan nyo pala, lalo na pag second hand, no? Check nyo yung gulong, makina, lahat, brake pads, everything, yung oil, matic yun. Dapat change oil. O akong ginawa ko, hard change oil. Lahat ng fluids, coolant, and all. Tapos yung gulong niya, Super Corsa SP. Pirelli rin siya, Diablo. So, yun. So, okay naman siya. Makapal naman siya mga 85% yung likod. Yung unahan siguro mga 80 conservative. So, yun. So, yung tread life niya, okay naman. Kaso, na in-inspect ko, yung production date, medyo matagal na. So, yun. So, number one yun. Kasi importante yun. Pagka second hand nga, so, checkin mo yun. Hindi kasi siya katulad ng mga small displacement na pwede, di ba? Kasi within the city driving ka lang, if in case na something goes wrong, madali for the rider to, just park on the side and, pwede itulak or whatever. So, ito kasi hindi. Number one, yung weight niya. Mabigat siya. Number two, wala siyang center stand like the scooters or yung mga adventure bikes na pwede mo center stand. I don't know ha. Correct me if I'm wrong. So, yung mga, not all, but, some. So, yun. So, chineko. So, number one, unang gastos was the new Pirelli tires. Ang pinalit ko, Diablo Rosso 2. 2 lang kasi, okay naman yung reviews and makapit naman and subukan naman yung Pirelli, yung Diablo. Especially the Diablo, not the Angel. So, subukan naman siya dun sa kay Paula, dun sa X-Max natin. So, yun. So, palit. So,
Tapos, we did found out na meron pala siyang patch sa likod nung pagbukas. So, yun, importante yun kasi malaman mo eh. Okay. So, malaman ko, I mean, na yun na kailangan ganun. So, tapos hard PMS. Lahat. Hard PMS. Palit lahat ng fluid. Okay naman. So, pati spark plugs, 4 palit. So, yun yung una kong ginawa, no? Tapos, tinest drive ko na siya kasi honestly guys, na-intimidate ako sa, tingnan naman kasi yung itsura niya, diba? Nakaka-intimidate talaga eh. So, from, scooter gaming, dito tayo napunta. So, medyo, hindi medyo, malayo. So, yun. So, yun yung una kong ginawa. So, binuo ko muna si Wasabi. Pina-check and all, those things. Okay. After, what I did was, yung sarili ko naman, okay, ipa-flash ko na lang, etong mga binabanggit ko, ipa-flash ko na lang sa screen para you guys will have an idea on, kasi pag gumawa pa akong panibagong video, masyadong mahaba yung maraming nangyari, so baka mabore kayo. Ayoko nung napupore yung mga subscribers ko eh, diba? So, popost ko na lang yan along this video. So, yan. So, number 1, ang binili ko was shoes. Bakit kanyo? Kasi, masyado siyang mataas siya sa akin talaga. Talagang tiptoe ako talaga guys. As in tiptoe. So, tapos, okay lang yung tiptoe eh. Kaso nabigitan ako sa kanya, to be honest. So, yun yung ko ngayon. Yun yung dilemma ko. So, bumili tayo ng riding shoes. Siyempre, pag mga ganyan, bibili ako ng mga, kasi ang purpose ko naman dito is to go fast and to go sa highway. Diba? The fastest possible way from from my place to another place. So yun, so bumili tayo ng sapatos. Yan, ipa-flash ko na ngayon. Yan yung binili ko, Tai Chi. And then, kasi subok ko yung Tai Chi before. So, okay siya. Pricey lang. So, yung model na yan, medyo parang quick release ba or something. Basta may knob yan dyan, makikita nyo. So, yun. Kasi nga, syempre, pag riding boots, syempre, pag isahin ko yung sintas noon, ang daming holes and, mahaba yung sintas. Hindi pa ako nakakaalis. Pagod na ako or pawis na ako. So, yun. So, yan. So, syempre, convenience equals price. Pangalawa, yan naman, yung jacket na binili ko, ayoko na kasi mag-itim. Ayoko na mag-black na jacket kasi, to be honest, so mainit and para iba naman, alam mo yun, siguro nagmamature na rin yung loob. So, ganun siguro. Basa na yan! Guys, saglit ah. Sorry guys, dumating yung natin, foods. Bida ang saya. Tama ba? Nam ulam. Anyways, yun guys. So, yan, bumili ako Mac na ba yan? Mac na. So, yan yung jacket para, kasi mostly sa gabi ako magre-ride eh, kasi mainit siya. But we'll go on to that, sa upcoming video. So, yun. Tapos, bumili tayong Revit na gloves na mahaba. Not the racing one, yung nakikita nyo na mahaba talaga. Tapos, yung leather talaga. Hindi ganun po yung binili ko. Pero mahaba siya, hanggang lakpas wrist. So, okay naman siya. So, yun guys. So, yung mga na-post ko. Na pati yung kanina, yung sinabi kong gulong yan, post ko na, ipa-flash ko na lang sa screen. So, yun guys. So, anything dun sa, mag-iiba talaga yung nag-iba talaga, and I chose to
na mag-iiba talaga yung diskarte ko towards this new journey. Actually, hindi siya new eh. Like I've mentioned before, di ba? Decades ago, couple of decades ago, decades ago, ewan ko kung na-flash ko na yun eh. Pa-flash ko ulit yung picture nung first big sports bike ko. Lahat kasi sports bike eh. Yung mga gusto ko, ayoko pa. So yan yung si Pogi ang tawag ko niyan before eh. So ano siya, Yamaha siya na FZR 400RR SP. So yan yung 3TJ na chassis. Nabanggit ko yun sa previous show. So yan, tapos ito pangalawa. So before kasi syempre batang-bata tayo nun. So gamit ko lang nun gloves saka back support. Ewan ko kung meron pa nun ngayon yung back support lang. Tapos sapatos nga, naka-rubber shoes lang ako noon. So, yun yung ganun pa yung diskarte kung hindi masyadong tama. So, this time, I want that to correct. I wanted it to be corrected. So, yun. So, number 1, okay. Masasuggest ko, no, when you level up your paano ko ba to? When you level up your riding preference or paano ba? Basta gusto mo mag-upgrade ng mas malaking displacement. Kasi to, na to, inline 4. Diba? Inline 4 na to eh. So, totally different yun. Inline 4 na siya eh. So, times 4, times 4 yung gastos ko kay Paula. Isa lang spark plug, yung oil, lahat, everything, maintenance, labor. Hindi naman time, pero I know you get my point. So, before ka mag-upgrade, make sure na may you can afford it. Kasi tama yung sinabi ni Big Boy Cheng. Si Big Boy Cheng ba yun? Nagsabi nun? O yung si Panda? There are two types of, mga ganito, mga, who can buy and who can afford. Tama yun eh. Kumaga, hindi ko lang siguro na-explain before. Pwede kang bumili, di ba? Pwede kang, pwede kang magkotse, pwede kang, everything. Pwede kang mag-acquire. Kaya lang hindi doon natatapos yun eh. Hindi doon natatapos yun. Ang next na doon, so you can buy. Ang tanong yun, can you afford to sustain that purchase? Yun po ang gusto kong i-share for this video. So, and I know naman na you guys are smart enough to know that, but not all or not everybody would understand that, diba? Kasi yung iba, syempre excitement, yung alam mo yun, yung lahat, sino bang ayaw mag-upgrade, diba? Almost everybody wanted to, upgrade up until they reach yung satisfying point ng ginagawa nila. So, ang tanong dun, hanggang saan ka masasatisfy? Diba? Kasi yung iba satisfied na sa ganito, yung iba naman satisfied na sa ganun. Of all other dito sa hobby na to, yung pagmumotor, ang dami ko na rin na meet guys, iba-iba. Yung iba okay yung diskarte, yung iba sablay, yung iba ganito, iba ganyan. So, itong sinishare ko sa inyo is technically the summary and lessons that I've seen and I've encountered. Number 1, pag level up ka, kung anong gusto mo, kailangan may funds ka.
like I've mentioned, hindi lang yung bike, lalo na sa ganitong klaseng, sa super bike, diba? Sa super sport, sa yung ganyang kalakas, 127.3 horsepower. Okay, again, 127.3 horsepower. Ang daming kabayo nun, guys. Ang dami. Tapos, ang binubuhat lang niya, ako, yung rider, yung sarili niya, which is, yung mga ganyang model, definitely, yung technology, research and development ng Kawasaki, di ba? So, pinaka power to weight ratio and all, wala pa ako sa ganung spec. Pero, nag-gets niyo yung sinasabi ko, mga boss. Diba? So, yun. Tapos, yung pala, tinanggal ko yung, yung foot peg ng passenger kasi wala naman akong balak mag-backride dyan. So, tinanggal ko lang since hindi naman nakakabit yung aftermarket pipe exhaust natin. So, wala lang siya. So, might as well, yun, tinanggal ko na kasi mas malinis, diba? Mas walang masyadong, mas malinis tignan. Yun, ano pa ba ginawa ko? Ilang beses ko na ba siya na-ride? Tinesting ko siya dito sa village, no? Share ko lang sa inyo. Unang dating niya. Actually, pinarada ko lang siya dito. Nagtitigan lang kami dito sa garahe ng siguro mga 4 na araw. 3 araw. Titigan lang kami, guys. Kasi na-intimidate ako sa kanya. So, nung unang lakas ng loob ko, nilabas ko siya sa garahe. Tangina, durog-durog ako, guys. Ayan, ipa-flash ko dyan sa screen yung itsura ko. Okay, yan yung itsura ko nung unang linabas ko siya. Okay, tapos, tatakot talaga ako, guys. Yung style, nawala sa sistema ko yung first big bike ko. Kasi for the longest time, scooter ko? NMAX, si Pola, yung Dio. So, puro steady, puro maliit. So, yung madali, di ba? Madaling tumayo, hindi ka matatakot. Yung center of gravity, maganda. Tapos, yung height. Ito, hindi eh. So, nakakayaman sabihin. Namatayan ako siguro mga 5 beses sa humps. 5, 6 na beses. Dito lang ang liit lang tong village namin. Namatayan ako, guys. Tapos pawis na pawis ako kasi sobrang tiptoe, tas ang bigat ng bike. Hindi talaga maganda yung naging experience ko kasi na-intimidate ako. Pero hindi yun negative, guys. Maganda yun. Hindi kasi po pwede puro lakas ng loob. Alam niyo yung sinasabi ko, guys. Hindi po pwede. Lalo na sa ganyan. Yung ganyang bike. Kasi mahapdi yan. Yun, guys. Yun yung pinapoint out ko. So, 5, 6 na beses akong huminto. Okay naman. Tapos, una yon, pangalawa yon, dinala ko nga sa yung hard PMS. Ito pa, guys, to be honest. Bago ko siya, kasi dala ko na yung bagong set ng Pirelli, di ba? So, alam niyo, guys, sobrang ko takot. Nagpa-hauler ako. Bike hauler. From my place to the shop. Di ba? Takot pa rin. Di ba? Kasi nga mataas eh. Takot pa rin. So, sa traffic, yung init, yung sarili ko, yung mindset ko, yung physical strength ko. Marami, guys. Marami from ilang scooter ko na So, wala. So, hauler. In short, bayad ka, boy. Bayad ka. So, bayad, sige. Kasi, hindi ko pwedeng tipirin eh. So, okay, ginawa doon. So, eto na. Yung dilemma ko. May uuwi ko ba? Kasi pangalawa lang yun eh. First time kong nilabas yun ng outside my village eh. So, wala akong choice.
Yon, doon ko na pinasok yung lakas ng loob ko. Kasi, ano eh, kumbaga, nakapag-prepare na rin ako ng kahit konti. Yun yung sinasabi ko. Ang point ko is, wag bira ng bira, wag, decide ng decide. Mag-isip mabuti. So, yun yung ginawa ko. True enough, loko-loko yung yung mekaniko doon. Putang ina, sinet niya sa full full power. Tapos siniro niya yung traction control. Dalawa kasi ang ang power modes nito eh, isang low tsaka full. Tapos yung traction control niya, yung niya, 3 settings. 4, which is 0, tapos 1, 2, 3. So, ang ginawa pala, siyempre hindi ako familiar pa dun sa bike. Sabi ko, putang lakas niya. Kasing lakas talaga. Okay, paghinto ko dun sa siguro pa lang ako, mga 500, 600 meters from the shop. Huminto na ako kasi ang lakas eh. Gusto kong, nahimasmasan ako. Pag sinay ko mabuti, yung naka-full, naka-zero. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa low, tapos nag-1 lang ako ng ABS. Yung intelligent, yung Kawasaki intelligent braking system niya. So, yung traction control traction. So, 1 lang. So, yun, medyo okay. Pero ang lakas pa rin kasi sa 5th gear niya, 135 lang ako. Pero pag wrist lang yung ginagalaw ko, siguro mga half inch, binabato ako nung Niwasabi. Ganun siya. So, yun ang sistema. So, nauwi ko. Nag-McDonald's pa ako. Tambay, relax, hydrate, uwi. Okay. Tapos kahapon, flash ko ulit dyan sa screen. Nakatambay ako, may mga nakilala ako, mababait na tao na nagsisircuit. Yan, shout out kay Big Bike Medic, saka sa yung founder, nakalimutan ko na, sorry, ng Big Bike Underground. Thank you sa mga heads up. Mababait, humble, and hindi madamot sa information, they share it. Tsaka tagal namin tumambay. Naabot kami ng tangina, alas 3 yata na madaling araw. So, okay naman. So, yun guys. So, yun yung, tapos ang nagpa-practice lang ako dyan sa the usual. Kaso guys, may isang problema. Okay. Ang iksi na ng Daang Hari. Sobrang iksi na. Yun. So, pero one step at a time, tutungtong tayo ng highway, of course. So, yun lang muna guys. Yan siya. So, teka, closer look lang tayo para makita nyo. Haba na itong video. Thank you sa time nyo guys ha. Thank you sa, sorry. Thank you sa time and, everything. Yan. Sorry, madumi pa siya. So, yan guys. Yan mga boss. Bago gulong natin. Toso 2. Tapos, yan. Bago. Break-in period pa yan guys ha. Mga 80 para sure. 80 to 100 kilometers. Sorry kung yan. 80 to 100 kilometers. Pag may bago kayong gulong. Regardless kung scooter or big bike or whatever. Depende yan. So, yun lang niya. Yun lang, kasi parang may oil pa yan eh. So, yan tulas So, sorry, nag-cut. Yun, so, siya, tawag dito. Hindi ko pa kayo na-walk around eh.
So, yun pa. Yun pa pala guys, bibili pa pala akong paddock stud. Putang ina. Papamura ka na lang talaga. Kasi, yan, wala akong choice. Yan ang gusto ko. Kailangan ko masustain. Kailangan kong mabigay yung, pangangailangan and everything ni Wasabi. Kasi nga, diba? It is what it is. Okay guys, mga boss, salamat sa inyo sa oras. Again, please subscribe to my channel. Click that notification bell. Lalo na ngayon guys, please click that notification bell so that you will be able to inform all the information, everything or updates on me, the experience, and everything about Wasabi, which is my Kawasaki ZX6R, also known as 636. Always drive safe guys. Okay, always drive safe. Enjoy the ride and see you on the next video.